Ma'am Jess, hindi lamang ang seguridad dito sa ilang lalawigan sa Southern Mindanao ang inatupag ngayong araw ni AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr., kundi sinamahan niya rin ng ilang mga cabinet secretaries na nagpunta sa lalawigan ng Sulu upang manghikayat sa mga mamamayan doon na suportahan ng Bangsamoro Organic Law na ang plebisito ay sa darating na Lunes. Nag-inspeksyon si AFP Chief of Staff General Benjamin Madrigal Jr. sa ilang lugar sa Mindanao bilang bahagi ng paghahanda sa nakatakdang plebisito sa Bangsamoro Organic Law sa Lunes. Ayon sa AFP, 10,400 na rang sundalo ang dineploy para magbantay sa plebisito. Bagamat may mga itinuturing na areas of concern sa Basilan at ilang lugar na sakop ng plebisito, hindi naman daw nila inaasahang magkakaroon ng gulo. They have addressed yung areas na to by of course yung deployment ng PNP and coordination with the local government units. Ang ARMM Police magde-deploy din ng 6,000 pulis. 1,000 pulis din ang isinalang sa training ng COMELEC kung sakaling kailanganing silang umupo bilang Board of Election Inspector sa plebisito. Sa command conference, nabatid na pinapangambahan ang IED attack. Bukod kasi sa BIFF, meron ding ibang grupo tulad ng Abu Sayyaf sa lugar. I think we have 77 election watchlist areas. Out of these, iba-ibang categories yan. Dito rin sa atin, meron tayong intense political rivalries, iba-ibang politiko dito sa ARM. And we have had histories ng violence sa ibang areas. Sa Hulo-Sulu, agaw pansin ang mga poster at streamer na ito na kumukontra at nanghihikayat na bumoto ng no sa Bangsamoro Organic Law. Pero sa ilang lugar, tinatapatan ito ng mga poster na sumusuporta naman sa BOL. Umaasa ang mga sumusuporta ng BOL na kapag nakabilang na sila sa Bangsamoro government, ay matatanggal na ang makalumang sistema ng Sulu na nananatili isa sa pinakamahirap na lugar sa buong bansa. Kanina, dumalo sa isang pagtitipon na mga sumusuporta sa BOL ang ilang miyembro ng gabinete. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na special non-working holiday ang January 21 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Isabela City at Cotabato City para makaboto ang mga residente sa plebisito. Kaya sinabi ko sa aking sarili, habang ako ay... Ma'am Jess, dati nang sinasabi ng mga leader ng Tausug, no, o yung mga political leadership sa lalawigan ng Sulu na tutol sila dito sa Bangsamoro Organic Law at bagkus ang gusto nilang isulong lamang ay itong federal state, no, na shoot daw doon or compatible sa vision ng kasulukuyang administrasyon kapag isinulong na yung federal form of government. Gayun pa ba, nakausap natin itong ilang mga supporters ng BOL na nag-attend kanina doon sa parang conference o pagtitipon para sa lubungin itong mga cabinet secretaries. At sinasabi nila na, alam mo, Ma'am Jess, ang tingin daw nila sa BOL ay ito na ang babasag or magbabago nitong dekada ng sistema dito sa Sulu, no, na kanilang paniniwala ay ito yung naging hadlang, yung political system dito ang naging hadlang sa pag-unlad ng lalawigan na alam naman natin ay isa pa rin sa pinakamahirap na lugar sa buong bansa. Ma'am Jess. Chino, tama ba yung perception na I think from the start naman, klaro naman na ang MILF supports this initiative. Pero yung MNLF, Yes. yung particular yung mga rebelde na nasa Basilan, Sulu, and I think even parts of Yes. Zamboanga, ano naman ang kanilang inclination? Are they supportive of this BOL? Well, alam naman natin, Ma'am Jess, no, na yung MNLF, yun yung through their chairman dati na si Normiswari ang humawak sa ARMM, no? Sila yung original na parang nagkaroon ng peace talks with the government at nagkaroon ng peace agreement kung kaya naupo nga siya, no, bilang parang interim chief ng ARMM. Pero ang nangyayari nga, Ma'am Jess, dahil sa tagal ng panahon na rin at dahil sa mga differences na rin between the MNLF leadership, nagkaroon na rin ng faction. Actually, yung mga pagtitipong kanina, nagpapakilala sila, yung mga sumusuporta sa sa BOL kanina doon sa Sulu, ay nagpapakilala lang miyembro ng MNLF, isang faction ng MNLF. At nakita nga natin dito ilang stalwarts ng MNLF gaya ni dating Congressman Yusuf Jikiri na apparently sumusuporta
sa trust ng gobyerno na isulong ang BOL. Ngayon, yun na nga, nabanggit natin, merong mga different factions ang MNLF at maging ang political leadership ng Sulu, no, na sa pangunguna ng Pamilya Tan ay tutol din dito sa BOL. Pero ang sinasabi nga ni National Security Advisor Hermogenes Esperon kanina, this is democracy at work, no? So hayaan natin na ang tao ang magsabi kung gusto ba nilang maging bahagi ng BOL at hindi sunod-sunuran na lamang sa mga makapangyarihang tao na dekada ng nangangasiwa o namamayagpag dito sa lalawigan ng Sulu. Ma'am Jess. So ang problema, lumalabas ang problema ngayon, Chino, yung mga breakaway groups, no, yung BIFF, yung mga Maute, etc. Yun ang hindi maibalik dito sa fold of the law to sana to support this BOL. Kasi itong MILF mukhang sold sila dito sa BOL, no? Except sabi mo yung mga factions, may faction ng MNLF that supports it, pero meron ding faction that does not support it. Yes, tama ka dyan, Ma'am Jess. No? Ang tawag nga dito ng mga cabinet secretaries na nakausap natin kanina, sila yung mga tinaguriang spoilers of the peace. Although very simplistic siguro, Ma'am Jess, na sabihin na tutol lang sila for the sake na tututol. No? Meron din mga ideological differences, meron ding mga religious na mga considerations sa kanilang pagtutol. Yun nga lang, pagdesisyonan na ng gobyerno at nagkaroon na tayo ng peace talks dito sa malaking portion o malaking bahagi ng mga kalaban ng gobyerno sa pangunguna ng MILF at uusad na. No? So ang sinasabi nga, kahit na meron pang mga factions dyan, kahit mga maraming tumututol, ang importante, tapusin na muna natin itong BOL at saka na lang atupagin yung mga umaalma pa. No? Kung kinakailangan ay kausapin pa muli para makonvince sila na bumalik sa batas at makibahagi na dito sa peace process sa buong Mindanao. What about the current structure, no, yung ARMM, Chino? So tumutulong ba sila dito sa plebisito? Yes, Ma'am Jess, no, very active si ARMM Governor Mujib Hataman, no, over since last year pa, no. Isinusulong talaga nila yung BOL at nananawagan sila suportahan ang BOL at maging yung mga kaibigan natin sa provincial government din ng Marawi. Yun na nga sinasabi na intellectual center nung Central Mindanao, no, itong Marawi bago pa tinamaan nung Marawi siege, no. They are very supportive of the Bangsamoro government kapag natayo daw ito. So parang feeling nila ito na yung pagkakataon na mabago na ang lahat at mabigyan ng panibagong pagkakataon itong liderato naman ng MILF na to take their turn, so to speak, no, na patakbuhin itong matagal nang ini-envision na Moro homeland na sinasabi nga naibigay dati sa MNLF, nabigyan ng pagkakataon na ipatupad yung ini-envision na Moro homeland. Well, for some reason, one factor or other factors beyond or within their control ay hindi naman natupad talaga yung vision. No? So this time around, let's give daw MILF chance naman na sila naman ang hahawak at maring makamit yung matagal nang ini-envision, no, or pinapangarap na Moro homeland. Sorry, I forgot to ask, no, yung faction ni MNLF Chairman Nur Miswari, saan ang stand dito sa BOL, Chino? Well, kung hindi pa nagbabago, Ma'am Jess, sa ating pagkakatanda, they support yung federal state. That's why sinasabi nga nila ang kanilang mga paliwanag noon, no, nung pumunta si Pangulong Duterte last year dun sa Sulu para kausapin ang mga liderato ng mga tausug, ay sinasabi nila na they are supportive of the federal government pero ayaw nila magpasa ilalim sa pangangasiwa ng Bangsamoro government dahil ang nasa Transition Council daw doon, ang mga mamumuno at magdi-decide for Sulu ay mga Maguindanaon or mga taga-Central Mindanao, mga Maranao at mga taga-Maguindanao. So, ibang tribe. So, sinasabi nila may dynamics about culture, may dynamics about yung tribal interactions, mga tribal na mga considerations. So, not to mention na napakalayo ng Sulu kumpara o kung ititingnan sa mapa
in relative to Central Mindanao, let's say Maguindanao or Lanao area. So, yun yung mga ilang differences na sinasabi nila na kailangan bukod ang Sulu at magiging federal state na lamang ng Pilipinas kesa mapasali pa sa Bangsamoro government dahil yun na nga, feeling nila hindi uubra. So yung going back to your question, yung stand ni MNLF Chairman Nur Miswari ay supportive dito sa political leadership ng Sulu na kumalas at hindi maging bahagi ng bagong Bangsamoro government. Okay, maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.